I never said Marcos resign. Marcos resign is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa mga panawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw itong kabuluhan, sabi ng bise. Ang dapat daw gawin ng Pangulo ay ang kanyang trabaho na anyay hindi naman nagagawa. Hiling ng bise, pumayag na si Pangulong Marcos na magpa-drug test at sagutin ang issue ng national budget. Dagdag pa niya, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo kontra katiwalian. Hindi rin daw siya naniniwalang may integridad ang Independent Commission for Infrastructure dahil si Pangulong Marcos mismo ang bumuo nito. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, puro salita at bintang lang ang bise. Nilalabanan daw ngayon ng presidente ang corruption na hindi raw nagawa ng nakaraang administrasyon. Dinipensahan pa nga raw noon ang mga umaabuso sa kaban ng bayan, tulad ng issue sa Pharmaly scandal o ang maanumalya umanong pagbili ng overpriced na medical supplies ng Duterte administration noong COVID pandemic. Maging alerto sa mga scammer, lalo na ay ngayon po ay magpapapasko na, di ba? Dumami raw ang bilang ng mga nabibiktima ng call scam na gumagamit na raw ngayon ng artificial intelligence. Ang kanilang modus, alamin po sa balitang hatid ni Oscar Oida para wag maging biktima. Taong 2024 nang makatanggap umano ng tawag ang negosyanteng si Cassie mula sa nooy inakala niyang representative ng kanyang bangko. Tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. And then sabi ko, yes. Doon ako nagkamali na sinabi ko, yes. Sabi ko, yes. How can I help you? Meron po kayong rewards. Sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Tapos tama, alam nila kung magkaano yung rewards ko and convertible talaga siya at the time. Pero paggising na lang daw niya kinabukasan. At nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transaction. So if I'm not mistaken, mga hundreds of thousands din siya. Isa lang si Cassie sa dumadaming bilang ng mga nabibiktima ng tinatawag na call scam na ayon sa Global Anti-Scam Application na Who's Call ay tumaas ng 78% third quarter ngayong taon. Mula sa 34,000 scam calls noong nakaraang quarter, lumobo daw ito sa mahigit 62,000. Kasi nag-migrate na sila from text messages, mas madali na nga ho talaga yung calls. Even calls are now prompted by AI kasi. So the introduction of AI in scams has really changed the landscape of scams really pagdating sa quantitative approach. Ibig sabihin, mas marami na pag halimbawa nasa isang area ka, mas maraming magte-text kasi yung pa isa-isa magte-text sa atin lahat. With AI now, it can be automated. Mas madali rin daw matrap ang mga tao sa mga tawag na kapag nagpanggap na lehitimong promo ng mga bangko gaya ng credit card upgrades. Pero kaya naman daw ma-detect ang mga ito. They will ask you to verify your identity. Okay? Tandaan niyo po, pag sila yung tumawag, you're not obligated to give your name. Pwedeng nilang tanungin ano yung credit card number mo. Sasabihin nila, para po makasiguro ako, padadalan ko po kayo ng verification code. Yung verification code na yon, 4 or 6 digits yan. Pag binigay nyo na yon habang kausap pa kayo, ginagamit na yung credit card nyo or transfer na yung pera nyo sa debit card nyo. Yung 4 to 6 digits na yan po yung OTP. Bumaba naman ang mga scam texts ng halos 42%, senyales na mas maingat na ang mga Pinoy sa mga text na may kahina-hinalang link. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, asahan na daw ang muling pamumutik-tik ng mga scam. We can almost predict na because of yung mga bonuses, so maraming financial scams, maraming mga discounts kunyari, mga loans kunyari. And because of yung medyo malalamig yung mga Pasko, so we can also predict yung mga love scams papalo rin. Kung may na-encounter kayong scam link o tawag, pwedeng isumbong sa Scam Vault PH, ang online reporting hub na katuwang ng CICC at PNP.
Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po sa muling pagbubukas sa publiko ng access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Attorney Nico Clavano. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Ay, magandang hapon po, Ms. Connie. Magandang umaga po, Ms. Connie. And magandang umaga din po sa lahat po ng nanonood sa atin. Okay, sir, talagang welcome development ika nga ito for transparency, no, para dun sa mga taong matagal na hong nagre-request na makakita ng SALN. Pero siguro magandang gabayan niyo po muna kami kung ano ba yung magiging sistema o mekanismo po sa pagre-request. Online po ba ito? Sino lang ho ang pwedeng mabigyan ng mga kopya ng SALN? Yes po. So just to walk through the process, as of right now, kailangan po personally tayo pumunta ng mga offices, either kung sa central office po, PAC po, Public Assistance Corruption Prevention Office, or in the event that it is in the area or sectoral offices of the Ombudsman, then we will have to go to the Public Assistance Corruption Prevention Bureau. No? So it's the same office but just regional in nature. Kailangan pong mag-present ng ID, dalawa po yan, one of which should be a government-issued ID, and to show that you are indeed the person that is indicated there in the ID. Ang iniiwasan po natin dyan, yung mga fake identities, no, na nagre-request ng SALN. Pagkatapos po niyan, the grant of the SALN is generally made, except where, of course, the Office of the Ombudsman is not the official repository. Wala po sa amin ang kopya ng SALN, ibig po sabihin. Or if it is for an unauthorized commercial purpose, or kung yung rason kung bakit nila nire-request po yung SALN is for harassment purposes, extortion, or may threat po sa safety ng public official. Okay. Yun lang naman po yung mga exceptions po natin sa pag-grant, no, ng request ng SALN. Okay, para lang ho maging malinaw dun sa mga interesado po, ano ho ang mga siguro departamento na wala po talaga sa inyo yung SALN? Opo, nakabatay po ito sa batas, Republic Act 6713, no, kung saan in-explain doon at describe kung sino ang may hawak ng iba't ibang mga SALN. So dito po sa amin, sa Office of the Ombudsman, ang hawak po natin sa Central ay yung SALN po ng President, the Vice President, at mga Constitutional Commission heads, kagaya ng COMELEC or COA. Yung mga sa area or sectoral offices ng Office of the Ombudsman pa din po, sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga LGUs po, no? Nagbibigay po sila ng SALN or nagsasabit sila ng SALN sa mga regional offices po natin. Yung sa Senado at sa Kongreso po, yung official repository po niyan ay yung mga secretariat ng Kongreso at Senado respectively. Okay. No? And then yung sa judiciary naman po, lahat ng judges at saka yung mga clerk of courts po, lahat po yan sinasubmit sa Supreme Court. Okay. So, Pero kung yes, sakasakali po, sir, na may tumanggi dun sa ibang mga departamentong hindi ho under sa inyo po yung SALN, pwede ho ba silang magreklamo sa inyo kung valid naman ang kanilang rason na binanggit nyo nga po sa pagkuha ng SALN? Actually, ma'am, kaya po natin sinabi natin kahapon na we hope and we encourage all of these offices po, no, to follow the practice of transparency. Dahil po, this is the best time to be transparent to our people. Napakainit po ng issue ng corruption ngayon, and it is the policy now of the new Ombudsman Remulla to open up the SALNs of the highest officials in the land. Okay. Kaya po, sa tingin po natin, hindi naman po pwede na kami lang. Kaya sinabi natin kahapon, consistency is key. Kasi kung hindi natin i-open yan sa publiko, it will only breed suspicion. Alright. May limit ho ba yung dami na po pwedeng i-request ng isang tao sa pagkuha po ng SALN or kahit na organization? Halimbawa po sa Hello? media. Yes, sir? Can you hear me? Hello? Yes, Assistant Ombudsman. Yes, sorry. Okay. Yes, there's no limit to the number of SALNs that you can request. No. The only I would say process or procedural requirement is that you present
an ID and you fill out the SALN request form. Okay, pero may bayad po ito, sir? At magkano ho yung babayaran, saan? At siguro magandang pa-explain na rin ho, bakit kailangan daw na may bayad pa? Baka mas mabilis daw kung siguro maibibigay na lang sa tao? Yes po, we are trying to rationalize yung fees, no, para po maging mas madali at mas accessible pa sa publiko. Ngunit meron po tayo mga administrative fees na kailangan bayaran. Kagaya naman po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na may maliit na fee lang para Magkano makuha po? yung mga dokumento. Magkano po yung fee? We're still trying to rationalize po, no? Within the 15 days from Okay. publication, aayusin po natin yan lahat para by the time that it is effective, 15 days from now, we can already issue the fees that will be assessed. Pero I can assure the public that it will be very menial, very small, para lang po yan pangbayad sa photocopy, sa Yes, ating okay. mga supplies sa office po. Opo. Okay, ano naman daw ang mga safeguards na ipatutupad ninyo para hindi rin maabuso yung pag-request ng SALN? On both, nagre-request, no? Isa sa publiko rin ho ba sila, kung mag-request sila, yung identity nila, at syempre doon sa mga kinukunan ng SALN? Opo, meron tayong linagay na konting safeguard dito. In Section 7 of MC number 3, we made of public record also the SALN request form. No? So, kung meron po tayong evidence of improper public dissemination or may evidence po tayo ng harassment or extortion gamit ang SALN na nakuha nila or other clear misuse ng SALN, then the public official can also request the Office of the Ombudsman through the Office of Legal Affairs namin dito to determine whether it is in fact a misuse or improper publication of the SALN. And there will also be some consequences to that, no, na kagaya ng that person who was the requesting party can no longer access SALN or can no longer request for SALNs in the future. Opo. So meron po tayong mga ganon, although the policy ni Ombudsman Remulla is not to be too onion-skinned. Huwag naman tayo masyado maging sensitibo sa mga commentary, mga sinasabi on social media and on mainstream media tungkol sa ating mga SALN. Kasi yun po talaga ang purpose ng SALN para po ma-analyze at makita ng mga taong bayan kung magkano nga ba talaga ang net worth ng isang tao at mabangga po nila yan sa iba't ibang mga evidence of disproportionate wealth ng isang public official. Oho, at sabi nga rin po yung sa lifestyle check, no? Maaring i-encourage nyo daw. Sabi nyo nga, meron kayong mga guidelines ba doon sa pag-encourage sa mga publiko para makatuwang ninyo pagdating ho sa pag-check ko factually nung isa pong opisyal ay hindi tumutugma yung SALN. Paano ho yung magiging proseso nyo doon? Opo, kung makikita niyo po sa same Memorandum Circular number 3, Section 8 indicates the lifestyle check. So where a requesting party po has evidence of assets that is manifestly disproportionate, hindi po tugma, mas malaki po yung sa tingin nating asset ng isang tao na hindi naman naka-indicate doon sa SALN, they may file a formal complaint with the Field Investigation Office kung saan gaganapin ang isang fact-finding investigation. Okay. Tapos kung may makita po talagang labag sa batas or violation, then it now is subjected to the process of the ombudsman. Okay. Pero ito ho bang ganitong paghihikayat nyo sa public na maging katuwang ninyo for fact-checking ng mga assets po ng ilang politiko? Is this something new na idinagdag lang po ninyo ngayon sa inyo pong termino? Opo, kasi nakita po natin yung sign of the times, no? Nangyayari naman po talaga yan. Nagka-crowdsource naman po talaga ang mga netizens natin. May mga accounts dyan na parang nagsisilbing parang sumbungan din ng mga tao. So, if they can do that within themselves, gagamitin na rin natin yung mga mechanisms po na yan para po mas maging formal ang mga complaints laban sa mga public officials who are involved in this type of lifestyle, kumbaga. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Yan po naman si Assistant Ombudsman Miko Clavano.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng disgrasya sa kalagitnaan ng isang karera ng mga kabayo sa Angeles, Pampanga. Chris, ano ang detalye? Connie, nasagi ang isang kabayo ng isang nakamotorsiklong traffic enforcer. Natumba at dumaustos ang kabayo na may hilang kalesa. Nakatayo naman agad ang kabayo sa tulong ng kutsero. Sumemplang din ang traffic enforcer at nadaganan pa ng kanyang motor. Tinulungan naman siya ng mga nanood ng karera. Ayon sa Angeles City Information Office, walang malubhang nasaktan sa insidente at nagkaareglo na ang kutsero at traffic enforcer. Ang karera ay bahagi ng taunang pagdiriwang ng Fiestang Hulyat sa syudad. Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, hindi na dapat hinihikayat ang ganitong aktibidad na posibleng ikapahamak ng mga hayop. Tinawag ng ilang mambabatas na pork barrel ng Pangulo ang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed appropriation sa aprobadong bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 National Budget. Yan yung mga standby na proyekto o items na wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Batay sa 2026 General Appropriations Bill, maaring pondohan ang mga unprogrammed appropriation kapag may sobrang koleksyon ng buwis, may bagong pagkukunan ng kita o may aprobadong loan para sa foreign assisted projects. Ayon sa Malacanang, kailangan pa rin ng unprogrammed appropriations pero dapat ingatan ito at hindi basta-basta mailalabas. Hinihingan pa namin ng pahayag si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Pero nauna nang dinipensahan na tanging social programs na nakatuon sa ilang sektor ang pwede lang ipasok sa unprogrammed appropriations. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi sikretong pondo ang unprogrammed appropriations, kundi standby na alokasyon na aprobado ng Kongreso. Nagsisilbi rin itong fiscal buffer para makaresponde ang gobyerno sa urgent national priorities, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ang GMA Regional TV News. Kuha na po tayo ng update sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadaragdagan pa ang mga naitatalang sinkhole sa may Northern Cebu. Kasunod po yan ng malakas na lindol doon noong September 30. Cecil, ilan ang nadiskubring mga sinkhole? Connie, umabot na yan sa 70 sinkhole batay sa tala ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. 16 na sinkhole ang lumitaw sa Bugo City, ang epicenter ng lindol. Pinakamarami naman sa bayan ng San Remigio na 40. Kabilang dyan ang nasa lote sa Barangay Manyo na nilamon na ang bahagi ng isang bahay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, posibleng lumalim ang uka at madagdagan ang sinkhole dahil sa mga aftershock. Sa datos ng PHEVOX, as of 8 a.m., mahigit 12,300 na ang reported aftershocks dito sa Cebu. Hinihintay na ng provincial government ang buong report ng MGB para maging gabay sa rezoning o land use reclassification. Lord, tama na Lord! Dali na! Ospital dapat ang last facility standing. Yan ang sabi ng Department of Health sa gitna ng paghahanda at pagpapatibay sa mga ospital sa Metro Manila sakaling tumama ang The Big One. Balitang hatid ni Maki Polido. Matapos ang magkakasunod at malalakas na lindol sa bansa, pinangangambahan naman ngayon sakaling gumalaw ang West Valley Fault at tumama ang 7.2 magnitude earthquake sa Metro Manila at Bulacan. Handa nga ba ang mga ospital sa bansa para tugunan ang mga mangangailangan ng atensyong medikal? Ito ang gustong paghandaan ni Health Secretary Ted Herbosa. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. May mga naka-assign na mga DOH hospital na magsisilbing primary healthcare facility north, south, east o west quadrant ng Metro Manila na dapat paghandaan ang dagsa ng pasyente.
Sa North Quadrant, isa sa primary facility ang Dr. Jose Rodriguez Memorial and Sanitarium sa Caloocan City. Sa ngayon, nakahanda na sa kanilang warehouse ang mga generator set, hospital field bed, tents, medical equipment at gamot na tatagal ng 2 linggo. Kung dumagsa ang mga pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course, sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. May mga ospital mula sa rehiyon na sasaklolo sa mga naka-assign na primary healthcare facilities sakaling tumama ang The Big One. Pero sa DOH briefing, sabi ni Dr. Imelda Mateo ng Amang Rodriguez Memorial Hospital na isa naman sa mga ospital na sakop ng East Quadrant, kailangang maghanda sakaling hindi kaagad makarating ang saklolo. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport? Kaya sana, ayon kay Mateo, may pondo para sa dagdag na equipment tulad nitong atmospheric water generating system na magtitiyak ng sapat na supply ng tubig. Hihingi pa ng pondo ang DOH dahil 100 million pesos na lang ang natitira sa Emergency Response Fund ng kagawaran ngayong taon. Tiniyak naman ni Secretary Herbosa na na-inspeksyon na mga gusali ng mga ospital para tiyaking hindi guguho ang mga ito sakaling tumama ang The Big One. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Disqualified na raw si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan sa paghawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay po sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters mula sa ICC Appeals Judges dahil yan sa posibleng conflict of interest. Nitong Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati raw siyang tumayong abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs. Dahil dyan, hindi raw makakagawa ng patas na investigasyon si Khan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Khan. Pero dati niyang sinabi na wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso ni Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kahit ma-disqualify si Khan, hindi nila nakikitang makakasagabal ito sa trabaho ng Office of the Prosecutor. Hindi rin daw sila kumbinsidong may basihan ang pag-disqualify kay Khan. Exciting Wednesday mga mare at pare! Kasama natin sa mga nag-aabang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 ang ex-housemate na si AZ Martinez. Ano kaya ang tips niya sa mga bagong papasok sa bahay ni Kuya? Just do your best, do your thing, sipagan mo and don't give up. Huwag ka talagang sumuko kasi it's worth it and you'll love it once tapos na yung challenge. Game daw si AZ na maging house guest kahit pa umabot ng 1 buwan. Magsisimula na ang bagong season ng collab ng Kapuso at Kapamilya Stars sa bahay ni Kuya this October 25. Ang ex-housemates naman kasama si AZ preparing na para sa series nilang The Secrets of Hotel 88. Magsisimula ng araw ang lock-in taping nila soon na susubok sa pinagdaanan nilang workshops.